Kabanata 1141. Walang alinlangan, si Arnab ang mukhang nag-submit nito. Ang aklat ng proyekto ni Arnab ay ginawa ni Thomas batay sa aklat ng proyekto ni Diana. Ang produkto na binuo gamit ang peking libro ng proyekto ay ganap na natapos, haha. Sa makatuwid, nang ang iba ay kinakabahan, si Thomas ay lumitaw na kalmado. Si Craig na hindi alam ang katotohanan ay nagpabalik-balik dahil hindi niya alam ang gagawin. Siya ay naging pansamantalang pangkalahatang tagapamahala, ngunit naranasan na niya ang mga bagay na magulo. Kung hindi ito pinanggangasiwaan ng maayos, malamang na samantalahin ng pivot technology ang pagkakataong ito para ibalik ang mga bagay-bagay at ganap na umakyat sa pinuno ng Sterling Technology. Ang mga responsibilidad na kailangang pasanin ni Craig sa hinaharap ay mabigat. Ano ang dapat niyang gawin? Biglang napako ang tingin ni Craig kay Thomas. Sa oras na ito, ang paglilipat ng sisihin ay tiyak na ang unang pagpipilian. Ngumiti siya at lumapit kay Thomas at sinabing, Mr. Mayo, hihingi sana ako ng favor. Hindi man lang siya nilingan ni Thomas at sinabing, You are the acting general manager now, so you are in control. You don't need my help. Hindi, sabi ni Craig. Actually, mas mababa ako sa iyo in terms of ability, Mr. Mayo. Mas mababa pa ako sa iyo in terms of identity. How could I be in charge of the position of acting general manager? Napatingin sa kanya si Thomas. Ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Craig, so, I decided to give up the position of acting general manager. Sa ganitong paraan, hindi ba ikaw ang nasa pinakamataas na posisyon sa kumpanya? Mr. Mayo, please step up and preside over the overall situation. Masaya si Thomas. Ang walang isip na ito na si Craig ay talagang magkukusa na isuko ang kanyang posisyon. Sa ganitong paraan, sinasamantala ang puwang kung saan wala si Nelson at Jed, maaaring pumalit si Thomas at ang planong iligtas ang kanyang ama ay maaaring maisakatuparan ng mas maayos. Paano siya atres mula sa isang magandang bagay? Sa ibabaw, si Thomas ay nagkunwaring problemado. Is this appropriate? Kapag bumalik si Mr. Motley at nalaman niya, papagalitin niya ako, di ba? Paulit-ulit na winuwagayway ni Craig ang kamay. No, no, no. Mr. Mayo, hindi mas mababa ang posisyon mo kaysa kay Mr. Motley. Paano kanya papagalitin? At saka, anak ka ng chairman at ang itinalagang successor ng kumpanya sa hinaharap. Ikaw, ay ngayon ang may control. Hindi ba natural lang na ikaw ang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon? Talaga, sabi ni Thomas na parang nagugulo. Kung gayon, gagawin ko ang sinabi mo. Salamat, Mr. Mayo. Magalang na sabi ni Craig. Sa katunayan, matagal na niyang hinamak si Thomas. Haha, sa tingin mo ba napakadaling kontrolin? Ngayon, ang mga lihim ng Underground City ay ninakaw ng Pivot Technology at naglunsad sila ng deklarasyon ng digmaan laban sa Sterling Technology. May darating na sakuna, kaya malas ang ano ngayon. Sa sandaling maabot ng Pivot Technology ang rurok nito, kung gayon, tuturuan ng leksyon ng kasalukuyang pinuno ng Sterling Technology. Thomas, akala mo ba nagtetake advantage ka? Walang isip ka. Habang iniisip niya ang sarili, lumapit ang empleyado at sinabing, Mr. Eastwood, paano natin haharapin ang deklarasyon ng digmaan ng Pivot Technology? Kinawian ni Craig ang kamay. Hey, how can you ask me about this kind of thing? You're overstepping. The current person in charge is Mr. Mayo, so you should ask him. Oh, tanong ng empleyado kay Thomas, Mr. Mayo, paano natin haharapin ang deklarasyon ng digmaan ng Pivot Technology? Naiinis na sabi ni Thomas. Just proceed as you were. Walang masamang mangyayari. Hindi lang natulala ang empleyado, pati lahat ay napatulala. Ang pangunahing teknolohiya ng kumpanya ay ninakaw, ngunit sinabi niya sa kanila na magpatuloy na parang walang kakaiba. Siya ba ay walang isip? Humisi si Craig sa kanyang isipan. Sa 2 araw, Thomas, hintayin mo na lang matanggal ka sa trabaho. Kabanata 1142. Sa harap ng provocation ng Pivot Technology, kumilos si Thomas na parang walang nangyari. Naglalaro pa rin siya ng mga mobile phone sa oras ng trabaho gaya ng dati. Nang makitang ganito ang ugali ni Thomas, labis na nadismaya ang kanyang mga kasamahan. Tila natapos na ang posisyon ng pinuno ng Sterling Technology. Sa sandaling iyon, tumunog ang sunod-sunod na mabilis na tawag sa telepono. Mr. Mayo, it's a call from the Gomez family. Ang pamilya Gomez. Natigilan si Thomas.
Ang Gomez family ay isa sa tatlong pangunahing pamilya sa Central City. Ito rin ang aktwal na controller sa likod ng Sterling Technology. Ibinaba ni Thomas ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Isang medyo paos na boses ng matanda ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Si Nicholas Gomez, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Gomez. Si Jed ba ito? Hindi, ako si Thomas. Thomas? Oo, anak ako ni Nelson at ang vice chairman ng Sterling Technology. Ngayon, ang buong Sterling Technology ay nasa ilalim ko na. Maaari mo lang sabihin sa akin kung mayroon kang anumang negosyo. Ito ay medyo bastos at halatang nararamdaman niya ang pagtatampo ng kabilang partido. Sinabi ni Nicholas nasaan si Nelson at saan nagpunta si Jed. May malubhang karamdaman ng tatay ko kaya pinuntahan siya ni Jed. Ha, halos mamatay si Nicholas sa galit. Alam mo bang gumawa ng deklarasyon ng digmaan ng Pivot Technology? Alam ko. Kung ganoon, paano mo sasagutin? Just carry on as usual. Ang Pivot Technology ay isang tigre ng papel na may malakas na ungol. Walang dapat ikatakot. Halos himatayan si Nicholas at galit na sinaway niya, stupid. Pivot Technology has a real bullet loaded in its chamber this time. Kung hindi mo ito haharapin ng maayos, ang Sterling Technology ay tuluyang malalampasan at hindi na makakabawi. Sabi ni Thomas, hindi mangyayari yan. You're overthinking it. Masyadong nag-iisip. Umiling ang mga tao sa gilid. Nagawa ba ni Thomas na gumana sa ilalim ng napakalaking presyon o talagang hanggal siya? At saka, anong ugali ang kinakausap niya sa ulo ng pamilya Gomez? Ang ibang mga tao ay magalang at nanginginig kapag kausap nila si Nicholas, ngunit iba siya. Siya ay ganap na kumilos tulad ng isang walang isip. Hindi sila nakaimik. Sinabi ni Nicholas, mawawasak ang Sterling Technology sa mga kamay ng mga taong katulad mo. Umalaklak si Thomas. Kung humihingi ka lang ng gulo at nangungulit sa aking tainga, ang Sterling Technology ay talagang mapapahamak. Boom! Nagbulungan ang utak ng lahat. Anong ugali ito? Nabaliw ba siya? Galit na galit si Nicholas. How dare you talk to me like this? Kalokohan. I am the person in charge of Sterling Technology. I have my own opinion on how to deal with it. Bakit ang isang outsider na tulad mo ay nangungulit sa akin? Malamig na sabi ni Thomas, if you make me anxious, I'll cut ties with the Gomez family immediately. Naniniwala ka ba? Halos mamatay si Nicholas sa galit. Mabangis niyang sinabi, binata, masyado kang mayabang. Kawakas ay sinabi ni Thomas, matanda, pwede kang umupo at manood ng palabas ng may kapayapaan ng isip. Tinitiyak ko sa iyo na ang Sterling Technology ay hindi babagsak. Paano kung bumagsak ito? Pagkatapos ay magpapakamatay ako. Kabanata 1143. Agad na ibinaba ni Thomas ang tawag pagkatapos sabihin iyon na walang paggalang kay Nicholas. Kailangang sabihin, walang sinuman sa silid ang makakapantay sa pagpapakitang ito ng tapang at walang takot. Si Thomas naman ay bumalik sa kanyang upuan at nagpatuloy sa paglalaro sa kanyang phone na parang walang nangyari. Malamig na ngumiti si Craig sa loob. Di mo pa alam na kinakaharap mo ang kamatayan. Maghintay hanggang sa ilunsad ng Pivot Technology ang kanilang pinakabagong produkto pagkatapos ay sirain ng Sterling Technology. Kapag nangyari iyon, hindi ka lang paparusahan ni Nelson at Jed, maging si Nicholas ay hinding-hindi ka bibitawan. Thomas, tiyak na mabibigo ka. Sa sandaling iyon, si Nelson ay nakaupo sa sopa at umiinom ng tsaa sa kanyang mansyon at si Jed ay nakaupo sa tabi niya. Matapos makuha ang pinakabagong mga ulat sa kumpanya, hindi sigurado si Nelson kung tatawa o iiyak. Nais kong ilagay mo kay Craig ang pamamahala dito dahil umaasa akong gagamitin siya para itulak si Thomas na umalis. Pagkatapos ng lahat, natapos na namin ang paggamit kay Thomas. At hindi na siya kapakipakinabang sa amin, ngunit sino ang nakakaalam na si Master Centipede ay lalabas nang wala sa oras at tutulungan kami ng dagdag na pagtulak, haha, mahinahon niyang sabi. Sumili ang ngiti sa mukha ni Jed. Kapag nagdeklara ng digmaan ng Pivot Technology, walang alinlangan na tinulungan kami nito sa pagkumpleto ng pagtanggal kay Thomas. Hindi man kami magpakita, talagang hindi siya kukonsentihin ng pamilya Gomez pagdating ng panahon. Nakikita ko na ang pag-alis ni Thomas. Ngunit ang problema ay, ang Pivot Technology ay umunlad bilang isang resulta nito. Paano natin haharapin ang pressure mula sa pamilya Gomez? Huwag kang mag-alala dyan. Hanggat nabubuhay pa ang lalaking iyon, magkakaroon pa rin tayo ng pagkakataong malampasan sila.
Ang kailangan nating gawin ngayon ay alisin sina Thomas, Diana at Arnav. Kung tutusin, ang mga nakakainis na taong ito ay patuloy na humaharang sa atin, sagot ni Nelson sabay wave ng kanyang mga kamay. Tumango si Jed. Ngunit ang aming pamamaraan ngayon ay may sakong Akilis, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Anong panganib? Well, paano kung nagawa ni Thomas na ibalik ang lahat, baguhin ang kanyang kapalaran, at itakwil ang pag-ataking ito mula sa pivot technology? Kinabahan si Jed dahil dito. Hindi lamang natin siya mapapalayas, maaaring kailanganin pa nating isuko ang karamihan sa kontrol ng Sterling Technology sa kanya. Kahit na ang posisyon ko ay maaaring malagay sa panganib sa oras na iyon. Tumawa si Nelson, natuwa. Nako, masyado kang nag-aalala, Jed. Tinakaw ng Pivot Technology ang pangunahing teknolohiya ng Underground City at siya ang unang naglabas ng blueprint. Paano natin ito haharapin? Kahit ikaw at ako, na maraming taon na sa negosyong ito, ay hindi kayang harapin ang sitwasyong ito, lalo pa si Thomas, na isang ganap na tagalabas. Talagang matatalo tayo this time. Si Thomas ay isang miserableng scapegoat na magpapabagsak para sa amin at magsasanggalang sa amin mula sa galit ng pamilya Gomez, ngunit masisipa sa pagtatapos ng araw. Ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na maaari niyang baguhin ang kanyang kapalaran at itakwil ang pag-atake ng Pivot Technology? Nagkibit balikat lang si Jed. Iyon ay isang akala lamang. Habang iyon ang sinabi niya ay medyo hindi pa rin mapakali si Jed. Kahit na madalas na nagloloko si Thomas, palaging nararamdaman ni Jed ang lakas at kumpiyansa ng isang makapangyarihang tao kapag tinitigan niya ang kanyang malalim na mga mata. Tiyak na hindi kasing inutil si Thomas gaya ng kanyang tingin. Isa pa, tiyak na gumawa ng mga himala si Thomas noon pa man. Makatarungan para kay Jed na mag-alala, ngunit nang tingnan niya ito ng mas malalim at ilagay ang sarili sa posisyon ni Thomas, paano siya tutugan sa pag-atake ng Pivot Technology? Wala siyang magawang solusyon sa sitwasyon. Matatalo sila sa labanang ito. Kaya pinakamabuting huwag mag-alala o mag-alala tungkol dito. 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Dumating na ang huling araw ng eksibisyon. Sa parehong araw, inihayag din ng Pivot Technology ang mga resulta ng kanilang pananaliksik at pagpapaunlad. Maraming tao ang dumating sa lokasyon ngayon, umaasang makita ang ultimate weapon ng Pivot Technology. Ngunit nakagawa ba ng solusyon ng Sterling Technology para kontrahin ito? Ang sagot ay, hindi. Para bang hindi ipinaalam sa Sterling Technology ang ipinahayag na digmaan at nagpatuloy lamang sa kanilang mga nakagawiyang gawain ng hindi gumagawa ng anumang hakbang upang mapaghandaan ito. Si Thomas, bilang taong namamahala, ay naglalaro pa nga araw-araw. Mula sa pananaw ng labas ng mundo, pinili ng Sterling Technology na huwag harapin ito, hindi nila kaya. Sa makatuwid, maaari lamang silang umupo at maghintay para sa kanilang kapahamakan. Sa totoo lang, sila ay mamamatay. Ang isang marangal na korporasyon na namumuno sa larangan ay talagang pinili na maghintay para sa kanilang kamatayan sa harap ng provokasyon mula sa karibal nito. Ha! Talagang nakakaawa sila. Kabanata 1144. Sa araw na iyon, ang eksibisyon ay puno ng mga bisita na sabik na naghihintay sa paglabas ng pinakabagong produkto ng Pivot Technology. Dinala ni Thomas ang R&D department ng Sterling Technology sa kaganapan dahil gusto nilang tingnan kung ano ang kaya ng Pivot Technology. Sa gitna ng mga tao, bumulong si Arnav kay Thomas, bagay ka talaga Mr. Mayo. Wala ka pang nagawa mula nang italaga sa iyo ang proyektong ito ng biglaan, ngunit naging sanhi ka lang ng Sterling Technology na tuluyang matalo laban sa Pivot Technology. Natalo kami hindi lang sa kakayahan, kundi pati na rin sa karakter at reputasyon. Ginawa nito ang Sterling Technology na parang isang incompetent at inutil na kumpanya. At wala kang ginawa. Ito ay talagang magandang galaw. Napangisi si Thomas sa loob. May kakayahan si Arnav sa pagiging delusional. Ngunit hahayaan ko siyang mag-isa dahil mauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng magandang mga lente, masamang mga frame kapag nahayag na ang katotohanan. Sa wakas, nandoon na ang lahat. Tumayo si Thomas sa gitna ng karamihan at tumitig sa exhibit ng Pivot Technology. Hindi na siya naglalako tulad ng dati at ang kanyang kilos ay nagbago ng husto. Siya ay nagkaroon ng hitsura ng isang Grand General. Mukha siyang matigas at matatag. Naisipan ni Craig na lapitan si Thomas at magbiruan ng 1 o 2 mapanuksong pahayag.
Pero nang makalapit siya kay Thomas, nagulat siya sa kanyang malamig na aura. Ito ba ang Thomas na kilala niya? Mukha siyang ibang tao. Hindi nagtagal. Lumitaw ang pangunahing tauhan. Si Master Centipede, ang chairman ng Pivot Technology, at si Laura, ang general manager ng Pivot Technology, ay parehong dumalo sa eksibisyon at dumating sa parehong oras. Sa dalawa sa kanila na naruroon sa parehong oras, maliwanag na ang eksibisyong ito ay lubos na makabuluhan para sa Pivot Technology. Ang item na nakadisplay ngayon ay isang obra maestra na sapat para sa kanila upang ganap na malampasan ng Sterling Technology. Mula ngayon, magiging kanila na ang Central City. Habang naglalakad si Master Centipede kay Thomas, huminto siya sa harapan niya. Lumingon siya para tingnan si Thomas at nakangiting sinabi, ito ba ang Deputy Chairman ng Sterling Technology at ang biological na anak ni Nelson Mayo, si Thomas Mayo, si Young Master Thomas? Oo. Si Thomas ay may malamig at marangal na ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig ko na ikaw ang punong opisyal na namamahala sa Southland District at ang God of War mula sa West Coast. Sabi ni Master Centipede na may masasamang ngiti. Pakiramdam ni Thomas ay kumirat ang kanyang puso. Mukhang maraming research ang ginawa sa kanya ng Pivot Technology. Hindi na. Tumango si Master Centipede. Iniwan mo ang iyong mataas na posisyon para lang hanapin ang iyong ama sa Central City. Oo, nakaka-touch talaga. Gayunpaman, biglang hininaan ni Master Centipede ang kanyang boses. Ang Sterling Technology ay titigil na sa pag-iral mula ngayon maaga o huli, ikaw at ang iyong kakilakilabot na ama ay mamamatay sa aking mga kamay. Natigilan si Thomas saglit. Si Master Centipede ay talagang gumawa ng isang mapanuksong pahayag sa harap ng maraming tao. Hindi ba ito masyadong mabangis? Mayroon ba siyang matinding pagkamuhi para sa Sterling Technology? Tila nakita ni Master Centipede ang pag-iisip ni Thomas nang lumapit siya kay Thomas at bumulong sa kanyang tainga, hindi ako laban sa Sterling Technology at hindi rin ako si Nelson. Laban lang ako sa'yo. Kahit na hindi ka anak ni Nelson, gagawin ko pa rin ang lahat para mapatay ka. Bahagyang tumawa si Thomas at nagtanong, oh, gaano ako kakaya para kumita ng ganoong galit mula sa iyo? Isang kislap ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Master Centipede at sinabi niya, naaalala mo pa ba si Wise mula sa Southland District? Wise. Siyempre, naalala ko. Isa siya sa 3 kong inaalagaan. Kabanata 1145. Wala nang masabi pa para rito. Hindi na kailangang sabihin, naiintindihan na ngayon ni Thomas kung bakit napakagalit sa kanya ni Master Centipede. Si Wise ay anak ni Master Centipede at tinugis ni Thomas si Wise hanggang sa mamatay noon. Tila si Wise ang pinakamahalaga sa kanya, kaya paano siya titigil hanggat hindi niya nailalabas ang lahat kay Thomas. Pakiramdam niya ay nagbitiw siya. Ito ay magiging isang mahirap na kaso para sa kanya upang malutas. Tumalikod si Master Centipede at naglakad papunta sa exhibit. Kumaway siya para makuha ang atensyon ng madla, pagkatapos ay inihayag ang mga plano sa hinaharap ng Pivot Technology at ipinakilala rin ang pinakabagong produkto ng detalyado. Labis na nasasabik ang mga tao matapos marinig ang kanyang mga salita. Kung ang lahat ay naaayon sa mga plano ng Master Centipede, kung gayon ang teknolohiya ng Central City ay uunlad sa malapit na hinaharap. Ang Sterling Technology ay magiging lipis na at ang Pivot Technology ay magiging mga pinuno sa hinaharap. Nang walang karagdagang abala, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang bagong naimbentong produkto ng Pivot Technology, ang Model XV3. Pagkatapos sabihin niyon, hinubad ni Laura ang pulang tela mula sa mesa at inihayag ang kanilang pinakabagong produkto ng pananaliksik. Napunta rito ang atensyon ng lahat at hindi nila maalis ang kanilang mga mata mula rito. Ito ay masyadong perpekto. Ito ay ang pagkakaroon ng isang obra maestra, maging ito sa mga tuntunin ng disenyo o pagganap. Tumayo si Craig sa gitna ng karamihan, nakangiti sa loob. Hindi ko alam kung anong mga pamamaraan ang ginamit nitong sumasabog na gang ng mga tao, ngunit hindi ako makapaniwala na binuo nila ang produkto mula sa aming proyekto sa Underground City. But it's fine kung matutulungan nila akong tanggalin si Thomas, wala namang masama sa akin. Naging wild ang audience. Lahat ng tao sa karamihan ay nagsisigawan, at nagpalakpakan. Naniniwala ang lahat na ito ay maghahatid sa Central City sa isang mas magandang kinabukasan. Maliban sa isang tao. Tiningnan ni Thomas ang produktong ito nang walang ekspresyon ng mukha at hindi man lang siya nagulat.
Mukhang maganda ang produktong ito, ngunit isa lamang itong mansanas ng Sedoma, malamig niyang sabi. Mukhang maganda, ngunit hindi ito gumagana. Pagkatapos ng kanyang isang pangungusap, sumabog ang karamihan. Ano sa mundo ang pinag-uusapan mo? Paano mo ito masasabing ganito kung ito ay isang napakagandang gawa ng sining? Ha? Nagseselos lang siya. Naiinggit siya na ang pivot technology ay makakabuo ng isang produkto na may mas mahusay na performance at nahihigitin na niya ang kanilang kumpanya. Sa henerasyong ito, may mga mahilig magsalita ng kalokohan kahit na sila ay walang kakayahan. Walang kwenta. Hindi mababago ang katotohanan kahit hindi mo kayang harapin. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa, sinisiraan si Thomas at Sterling Technology at umaasa sa kanilang pagbagsak sa lalong madaling panahon. Ngunit nabaliw sila sa pivot technology. Biglang umakyat ang pivot technology sa tuktok ng corporate ladder at ang kasikatan ni Master Centipede at Laura ay tumaas. Tinitigan ni Master Centipede si Thomas at malamig na sinabi, "Thomas, nakikita mo ito, hindi ba? Hindi ka makakalampas sa high-tech na henerasyon na ito sa isang matigas na kamao at isang matigas na ugali. Kung wala kang tunay na mga gamit, wala kang lugar dito. Wala akong tunay na kalakal, ngunit tiyak na hindi ako magiging isang pandaraya." Master Centipede, nakatayo ka sa napakataas na punto ngayon na kung mahulog ka mamaya, ito ay magiging masakit, mahinang sabi ni Thomas. Ahaha, babagsak ako. Naaliw si Master Centipede. Thomas, ang tigas ng ulo mo ngayon. Naiwan ka na lang sa bibig mo dahil natalo ka na sa ibang kahulugan. Itinaway ni Master Centipede ang kanyang kamay na sinenyasan ng manggagawa na simulan kaagad ang pagpapakilala ng function. Ipapakita ko sa lahat ang isang demonstrasyon ng bagong produkto ngayon. Hayaan ang masayang kapaligiran na mas uminit. Kaagad, sinimulan ng isa sa mga tauhan ang pagpapatakbo ng produkto. Ito ay unang medyo matagumpay, ngunit hindi kahit isang minuto, isang aksidente ang nangyari. Sa isang pagungol, ang produkto ay nahulog tulad ng isang stack ng mga domino at nabasag sa lupa. Hindi nila inaasahan na ang sinasabing epoch-making item ay magiging ganito ka-vulnerable. Bumagsak ang bola sa huling minuto. Kabanata 1146. Agad namang tumahimik ang kapaligiran. Para silang bumalik sa panahon ng yelo dahil ang lahat ay lumamig. Natigilan silang lahat sa patay na katahimikan habang nakatitig sa durog na produkto. Ang mga taong nagsusulong para sa pivot technology ilang sandali ang nakalipas ay labis na napahiya. Ano ba ang nangyari? Ang pinakabagong produkto ng pivot technology ay nasa ganoong uri ng antas. Hindi ba medyo tagpi-tagpi? Nagpalitan ng tingin ang lahat at sa totoo lang ay wala silang ideya kung ano ang sasabihin. Maging ang mga pinakamasigasig na taga-suporta ng pivot technology ay nakaramdam ng sobrang awkward sa sandaling ito. Si Master Centipede ay na-transfixed. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kung gaano siya naging sarili noon, mas nahihiya siya ngayon. Anong nangyari? Sigaw ni Master Centipede sa staff ng R&D department. Nakayuko silang lahat at hindi sila nang ahas na huminga ng maayos. Sa totoo lang, sa pagbuo ng produkto, mahigpit nilang sinusunod ang 3 panukalang proyekto, kaya kung nais niyang tawagan ang problema, ito ay nasa panukala. Tumanggi silang sisihin. Anong nangyari? Tanong ulit ni Master Centipede. Wala pa ring makapagpaliwanag ng malinaw sa nangyari. Sa kabaligtaran, pumakbang pasulong si Thomas at mahinang nagsabi, huwag mo na silang pilitin na sumagot. Nasa iyo ang problema, hindi sila. Ha? Napatulala si Master Centipede. Paano napunta sa kanya ang problema? Hindi mo ba talaga alam kung saan nanggaling ang produktong ito? Paliwanag ni Thomas. Hinarap niya ang karamihan at sinabi, lahat, ang pinakabagong produkto ng pivot technology ay talagang isang bagay na palihim na binuo ng Sterling Technology. Gayunpaman, ninakaw nila ang aming pangunahing classified formula at gusto nilang sila ang unang magbunyag nito. Unfortunately, nagpinta siya ng tigre, pero aso pala. Never in their wildest thoughts did they imagine that one component of the stolen classified formula was wrong. Nabigo ang pivot technology dahil dito. Gayunpaman, mangyaring huwag pang hinaan ng loob, lahat. Ang pagbuo ng Sterling Technology ng produktong ito ay umabot na sa mga huling yugto nito, at ang aming developer, si Diana, ay nangunguna sa panghuling pagtulak.
Naniniwala kami na magagawa naming kumpletuhin ang pagbuo ng produkto at makipagkita muli sa lahat sa lalong madaling panahon, mataimtim na pahayag ni Thomas. Talagang pinag-isipang mabuti ang kanyang mga pahayag. Una, isiniwalat niya ang pamamaraan ng pivot technology na naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang hard-win reputation sa isang iglap. Pagkatapos, gamit ang bagong produkto, nakuha ni Thomas ang atensyon ng madla at muling itinaas ang nilang mga inaasahan para sa Sterling Technology. Sa wakas, itinampok niya si Diana bilang developer na nagsisilbing isang paraan ng proteksyon para sa kanya. Kaya naman, kung plano ni Nelson o Jed na salakayin siya ng patago, pag-iisipan muna nila ang kahihinatnan. Pinatay niya ang 3 ibon gamit ang isang bato. Ito ay perpekto. Ang mukha ni Master Centipede ay naging kulay berde. Naisip niya ang 1,000,000 iba't ibang mga pagtatapos, ngunit hindi niya naisip ang isang ito. Si Thomas ay talagang nakakatakot. Napakakalkulado ng bawat hakbang niya. Sa pagkakataong ito, naniwala si Master Centipede na siya ang sasamantalahin si Thomas o posibleng sugpuin siya. Ngunit sino ang nakakaalam na ito ay isang butas lamang na sadyang pinakawalan ni Thomas, naghihintay na siya ay tumalon sa kanyang sarili. At sa huli, tumalon talaga siya na parang walang isip. Nakakaawa talaga. Yaong mga gustong sirain ng Diyos, siya muna ang nagpapagalit sa kanila. Ang pagmamataas ni Master Centipede ang dahilan ng kanyang sariling kabiguan. Wala siyang kaalam-alam na ito ay isang sadyang linlang na nilalaro sa kanya ni Thomas. Sa totoo lang hindi siya gaanong mas makapangyarihan kaysa kay Wise. Naghiyawan ang lahat sa audience. Ang kumpanyang kanilang sinusuportahan ay talagang isang magnanakaw ng teknolohiya ng ibang mga kumpanya, ang mga item na sinusuportahan nila ay resulta ng plagiarism. At ito ay kahit isang kalahating lutong produkto na hindi man lang kwalipikado. Literal nilang niloko sila na parang mga walang isip. Hinding-hindi nila mataites iyon. Kabanata 1147. Pivot Technology, basura ka. Tinatreto mo ba kaming mga walang isip? Walang isip ka. At binanggit mo pa na gusto mong pangunahan ang industriya ng teknolohiya sa Central City Pasulong. Ganito ba ang plano mong pangunahan kami? Sa pagnanakaw ng teknolohiya ng ibang tao. At sinabi pa nilang walang kwenta yung ibang lalaki. Kaya, sila ang mga walang silbi. Ngayon, sa wakas ay nasaksihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng walang kahihiyan. Puntong hininga, kapag pinagsama-sama mo sila, tiyak na mas maganda ang Sterling Technology. Hindi bababasa, maaari silang tumuon sa pagbuo ng bagong teknolohiya. Bukod dito, base sa sinabi ni Ginoong Mayo, malapit ng ibenta sa merkado ang kanilang bagong produkto. Parang ang mga produkto lang ng Sterling Technology ang aasahan natin. Sa isang maikling sandali, ganap na nagbago ang opinyon ng publiko. Sa totoo lang, simple lang ang mga tao. Susundan ng lahat ang sinumang mabuti. Ganun lang kasimple. Kung ang pivot technology ay mabuti, magiging bias sila sa pivot technology at sasabihin ang lahat ng uri ng magagandang bagay tungkol dito. Ngayon, nalaman nilang ang magandang kumpanya ay ang Sterling Technology, kaya natural na pumanig ang lahat sa Sterling Technology at pinuri ito hanggang sa kataas-taasang langit. Ganyan ang kalikasan ng tao. Kung ang Sterling Technology ay gumawa ng isang bagay na ganap na kitawa-tawa at kakila-kilabot sa isang araw, kung gayon walang sino man ang magpapakita ng awa sa kanila. Hindi nagtagal ay nalaman ng mayabang na Master Centipede na hindi niya kayang tiisin ang lahat ng mga sumpa at pasaway. Sa sobrang galit niya kinilig siya at tinuro ng daliri niya ang mga taong iyon. Ikaw. Nagalit si Master Centipede kaya nahimete siya. Ninong. Natarante si Laura at agad na umakbay kay Master Centipede. Maghiwa-hiwalay ang mga tao at dalhin ang aking ninong sa ospital. Ang kanyang mga nasasakupan ay agad na nagpakalat ng mga tao. Ay nalalayan din ni Laura si Master Centipede habang naglalakad sila palabas. Nang madaanan nila si Thomas, pinandilatan siya nito at sinabing, "Thomas Mayo, pinatay mo ang kapatid ko, tapos hinimete ang ninong ko. Pagbabayaran kita sa mga bagay na ito sa hinaharap, maghintay ka lang." Nang matapos siyang magsalita, umalis siya kasama si Master Centipede. Nanatiling kalmado si Thomas. Kung pag-uusapan, kahit na may kinalaman si Thomas na maging dahilan upang mapunta si Master Centipede sa ganitong paraan sa Beast Club, nasa kanila pa rin ang ugat. Nadama ni Thomas na siya ay maling inakusahan. Pero ayos lang. Ang Diyos ng digmaan ay hindi kailanman isang taong natatakot sa gulo.
Kung gusto nilang maghiganti, maghihintay na lang siya sa kanila. Nakatulala si Craig Eastwood sa gilid, lahat ng kaguluhan ay parang nanonood siya ng sine. Akala niya ay ipahiya ni Master Centipede si Thomas at papaalisin siya sa kumpanya, ngunit nagbago ang lahat. Naging maayos naman si Thomas habang si Master Centipede ang naging biktima. Ang pivot technology ay dumanas ng malaking pag-urong at hindi na sila makakabangon muli sa ngayon. Gayunpaman, naguguluhan si Craig. Paano naiintindihan ni Thomas ang mga plano at pagsasaayos ni Master Centipede? Para siyang naglagay ng CCTV sa tabi ni Master Centipede at binabantayan ang bawat galaw niya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Craig kung ano ang hindi pangkaraniwang tungkol kay Thomas. Ang taong ito ay maaaring magkunwaring pipi, ngunit ang bawat galaw niya ay isang komedya para linlanggan ang kanyang kaaway. Kinabog ni Craig ang kanyang dibdib at nakaramdam ng takot. Ilang beses na siyang lumaban kay Thomas at maswerte siya na hindi kailanman nagpasya si Thomas na patayin siya. Hindi na siya lalaban kay Thomas. Sa anumang kaso, si Thomas ang taong may pinakamataas na awtoridad sa kumpanya. Kailangan lang ni Craig na kumilos at maging magalang kapag nakilala niya si Thomas sa susunod. Hindi niya siya kayang igalang sa anumang paraan. Mas mahalaga ang buhay niya. Habang nag-iisip siya, tinawag siya ni Thomas, Mr. Craig. Ha! Mr. Mayo, ano ito? Mag-impake. Babalik na tayo sa kumpanya. Roger. Gagawin ko ngayon. Si Craig ay kumilos na parang alopeers ni Thomas at mapagpakumbaba pati na rin siya ay magalang. Kabanata 1148. Pagbalik niya sa kumpanya, tumunog ang kanyang telepono. Tumakbo si Craig dito. Kamusta? Sino ang nagsasalita? Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Thomas, Mr. Thomas, ang pinuno ng pamilya Gomez, si Nicholas Gomez, ay tumawag. Gusto kanyang makausap. Si Craig ay walang katulad na mapagpakumbaba kay Thomas ngayon at lahat ng nakakita nito ay pakiramdam na gumagapang ang kanilang mga balat. Kahit kailan ay hindi siya naging ganito kakumbaba kay Jed. Walang ibang dahilan para dito. Ito ay ganap na dahil ang mga kakayahan ni Thomas ay talagang natakot sa kanya. Lumapit si Thomas at kinuha ang telepono. Kamusta? Ang malakas na tawa ni Nicholas ay dumating sa pamamagitan ng telepono. Ahaha, narinig ko ang tungkol sa eksibisyon. Hindi masama, anak. Mahina akong sinabi ni Thomas, katulad ng sinabi ko sa simula. Hindi kailangang matakot sa pivot technology. Yay! Dahil mas marami kang alam kaysa sa ipinaalam mo, bakit hindi mo sinabi sa akin simula pa lang? Na-misunderstood pa kita. Kung ibuhos ko ang lahat mula sa simula, maaaring magdulot lamang ito ng masamang resulta. Nag-aalala ka ba na ipagkanulo kita? Tinusubukan ko lang na maiwasan ang mga aksidente na mangyari. Tumawa ulit si Nicholas. Ang yabang mo talaga, anak. Pero maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Magiging mahirap para sa pivot technology na bumalik ngayon. Sabihin mo sa akin, anong gantimpala ang gusto mo? Tutuperin ko lahat ng hiling mo. Malamig na sabi ni Thomas, ganun ba? Kung gayon, gusto kong tunay na maging kapalit ng kumpanya. Well, nanatiling tahimik si Nicholas ng ilang segundo bago niya sinabi, hindi ako makapaniwala na mayroon kang lakas ng loob na sabihin iyon. Sige, at least, na-acknowledge kita. Kailangan mong umasa sa sarili mong kakayahan para makita kung kaya mong manalo laban kay Jed, pero ang iyong pagkilala ay sapat na para sa akin. I-click. Ibinaba ni Thomas ang tawag. Gaya ng dati, hindi siya nagabalang maging magalang sa Padre de Pamilya Gomez. Kung sino pa man ang nasa pwesto niya, agad siyang sinibak ni Nicholas, ngunit tila nasanay na si Nicholas sa mga ugali ni Thomas. Nakangiting lumapit si Craig at sinabing, Mr. Thomas, binabati kita. Kinilala ka ng pinuno ng pamilya Gomez. Ngayon, hindi ka na isang taong may karangalan lamang na titulo. May kapangyarihan ka talagang pamahalaan ng kumpanya. Nanatiling walang kibo ang ekspresyon ni Thomas. Walang makapagsabi kung masaya ba siya o excited. Pagkatapos ay sinabi ni Craig, siya nga pala. Mr. Thomas, napansin ko lang na nagpunta ang Arnav sa forest kung saan. Hindi niya kinukuha ang kanyang telepono at hindi rin siya nagre-reply sa kanyang mga mensahe. Parang nawala siya. Napangisi si Thomas. Ito ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang entertainment. Tiyak na tumitaka si Arnav mula sa paghuli ngayon, tama ba?
Nabigo ang pivot technology sa pagdedeklara ng digmaan at ang pangunahing dahilan ay dahil hindi nailagay ni Arnav ang kanyang tiwala kay Thomas. O sa halip, hanggang si Arnav para maniwala na kakampi niya si Thomas. Sa sandaling isiniwalat ni Thomas ang pukano ni Master Centipede, kahit isang hanggal ay malalaman na si Thomas ay hindi posibleng maging isang especially iya. Matapos malaman ni Arnav ang katotohanan, wala na siyang paraan para makabalik sa kumpanya. Imposible para sa kanya na bumalik sa Sterling Technology, lalo na ang pivot technology, kaya isang landas na lang ang natitira kay Arnav tumakas kasama ang kanyang $100 milyong. Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Kalimutan mo na si Arnav. Tanggalin mo ang pangalan niya sa listahan ng mga empleyado natin. Kasabay nito, tahimik na nakaupo ang dalawang lalaki at walang sinabi sa mansyon ni Nelson. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang tumayo si Nelson, kinuha ang tasa ng tsa sa mesa, at inihagi sa sahig. Nagkapira-piraso ito sa pagbagsak. Kabanata 1149. Bastos. Ang stupid, bastard na yan. Napawungol si Nelson, anong klaseng walang isip siya. Puno ba ng kalokohan ang pivot technology? Si Master Centipede ba ay retard? Paano sila paglaruan ni Thomas na parang mga walang isip? Napabuntong hininga si Jed sa gilid at sinabing may malungkot na ekspresyon, nais naming itakwil at alisin si Thomas sa una sa pamamagitan ng Master Centipede, ngunit hindi iyon nagtagumpay. Hindi nahulog si Thomas at natalo si Master Centipede. Hindi lamang yan. Sinabi ni Nelson, nakatanggap lang ako ng impormasyon na natanggap ni Thomas ang pag-aproba ni Nicholas. Sa ngayon, nakuha na ni Thomas ang kanyang posisyon at mas mahirap kaysa sa pagsisikap na lumipad kung gusto natin siyang salakayin ngayon. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Jed. Noong si Thomas ang pumalit sa nakaraan, alam na alam ni Jed na siya lang ang nakakatanggap ng tila magandang titulong iyon para hilahin siya pababa. Ginawa niya ito para malito si Thomas at ang tunay na pumalit ay si Jed pa rin. Kaya naman, hindi kailanman nagalit si Jed at magalang din siya kay Thomas. Ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Nakuha ni Thomas ang pagkilala ni Nicholas sa pamamagitan ng bagay na ito at ang kanyang katayuan sa kumpanya ay tumaas. Siya ang tunay na kahalili ng kumpanya. Ang peke ay naging totoo lamang. Ang posisyon ba ni Jed bilang kapalit ay talagang aagawin ni Thomas ng biglaan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng sobrang sama ng loob. Siya ay nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, isang tao ang nagnakaw ng mga bunga ng kanyang trabaho ng napakadali. Kahit sino pa sa pwesto niya ay hindi ito matatanggap. Nelson was still causing up a storm. Ang bastard na si Nicholas ay hindi lang kumuha ng malaking halaga sa akin ngayong taon, ginawa pa niya ang kumpanya na gawin ang mga bagay sa kanyang paraan. Ha! Talaga bang iniisip niya na siya ang lumikha ng Sterling Technology? Nicholas, bakla ka. Papatayin kita sooner or later. Batay sa mga salita ni Nelson, malinaw na ang kanyang pagkamuhi kay Nicholas ay hindi bagong panganak. Pagkatapos ng lahat, ang Roma ay hindi rin naitayo sa isang araw. Ang pagkamuhi ni Nelson kay Nicholas ay matagal nang nagtagal. Sabi ni Jed, now that things have progressed to this stage, it's useless even if you say anything else Mr. Nelson, mangyaring manatiling kalmado at mag-isip ng isang paraan upang maalis si Thomas. Isa pa, hindi natin mailantad ang ating sarili. Kung mapansin ni Nicholas na may mali, talagang tapos na ito para sa atin. Humisi si Nelson, alam ko. Ibinalik niya ang kanyang ulo at bumantong hininga ng matagal bago niya sinabing, talagang may narating si Thomas. Hindi tayo maaaring magpanggap na wala tayong alam tungkol dito. Natigilan si Jed. Dapat ba tayong pumunta at batiin siya? Siyempre, nag-evil smirk si Nelson. Hindi lang natin siya batiin, kailangan din natin siyang bigyan ng regalo para pasalamatan siya sa kanyang natitirang kontribusyon sa kumpanya. Isang regalo? Tanong ni Jed, anong regalo? Malamig na sabi ni Nelson, ang gamot na iyon ay dapat para sa kanyang ama, ngunit may nangyaring hindi inaasahan at hindi ito mainom ng kanyang ama sa ngayon. Pero ayos lang. Kung hindi ito makuha ng ama, ibibigay ko ito sa anak. Sinabi niya kay Jed na ibibigay nila ang gamot kay Thomas bilang regalo at mag-isip ng paraan para maiinom siya nito. Hindi lang gustong kontrolin ni Nelson ang kanyang ama, gusto pa niyang kontrolin si Thomas. Thomas, how dare you try and destroy my plan and steal Sterling Technology from me?
Ipaunawa ko sa iyo ang tunay na panganib ng lipunan. Jed, pumunta ka at isagawa mo ang plano. Pilasan mo yan. Pinaikit ni Jed ang mga mata at nagpakita rin ng evil smirk. Matagal na niyang gustong tanggalin si Thomas, ngunit hindi siya nagkaroon ng magandang pagkakataon na gawin ito, lalo na ang angkop na paraan. Pero matalino ang chairman. Gagamitin niya ang parehong paraan ng paghawak niya sa lalaking iyon para harapin si Thomas upang pareho ang parusa ng mag-ama. Ito ay perpekto. Thomas, ang galing mo, tama. Kapag nainom mo na ang gamot na iyon, makikita natin kung maaari ka pa ring maging kasing kahangahangang gaya mo ngayon. Kabanata 1150. Nasa VIP ward ng Central City General Hospital si Master Centipede. Nakahiga siya sa kama habang nakatitig sa chandelier sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at puot at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Itinulak ni Laura ang pinto at pumasok kasama ang mga medikal na record. Sabi ng doktor, dumanas ka ng pansamantalang pagkabigla dahil sa sobrang galit mo. Magiging okay ka kapag nagpahinga ka sandali. Umupo si Laura, nagbalat ng saging at iniabot sa kanya. Huwag ka kasing magalit, Ninong. Pareho ka talaga ni Wise. Si Wise ay sinira ni Thomas sa pamamaraang ito. Ngayon, gusto niyang gamitin ang parehong paraan, kaya dapat kang mag-ingat. Kinuha ni Master Centipede ang saging at kinagat ito. Oo, kailangan kong mag-ingat. Akala ko noong una ay mayroon akong tagumpay sa aking mga kamay at maaari kong matapakan ang Sterling technology sa ilalim ng aking mga paa. Tapos, mapahiya ko rin ng husto si Thomas. Yay! Tinong mag-aakala na mangyayari ito? Lumingon siya kay Laura. Nasaan si Arnav? Nahuli mo na ba siya? Bago pa makasagot si Laura ay may tumunog na telepono. Matapos tanggapin ni Laura ang tawag ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sige, naiintindihan ko. Ibinaba niya ang kanyang telepono at bahagyang tumagilid ang ulo para sagutin, nahuli na si Arnav ng ating mga tauhan. Paano mo siya gustong harapin, Ninong? Sinabi ni Master Centipede na may malamig na ekspresyon, ang bastos na iyon ang naging dahilan upang malagay ako sa ganoong sitwasyon. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ako matatahimik. Tumango si Laura. Alam ko kung ano ang gagawin. Tumayo siya at gusto nang umalis sa ward. Laura, biglang tinawag siya ni Master Centipede. Oo. May sakit talaga ako, kaya hindi kita matutulungan pansamantala. Tuso talaga si Thomas, at nag-aalala ako na mahuhulog ka sa kanyang mga pukana kung sasabak ka sa kanya ng mag-isa. Ibalik mo ang kuya mo at makipagtulungan sa kanya para labanan si Thomas. Umiling si Laura. Kalimutan mo na. Ang kalusugan ng aking kuya ay mas malala kaysa sa iyo. Kung babalikan ko siya, kailangan kong mag-alaga ng ibang tao. Nang matapos siyang magsalita ay umalis na siya. Mamantong hininga si Master Centipede. Kung nandito ang amo, hindi na kailangang tumakbo si Laura. Boss, bakit napakahina at nakakadismaya ang katawan mo? Makalipas ang 1 oras, lumitaw si Laura sa isang madilim na bodega. Pinuksan niya ang mga ilaw. Sa kanyang harapan ay isang lalaking nakatali ang mga kamay at paa. Sa sobrang takot niya ay pumulupot siya sa sulok ng bodega at ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot. Si Arnav iyon. Nabigo siyang tumakas para sa kanyang buhay at siya ay nahuli. Noong una ay gusto niyang umalis dala ang $100 milyong, ngunit pagdating niya sa paliparan, nahuli siya ng mga subordinate ni Master Centipede. Imposible para sa kanya ang pagtakbo. Nang makita niya si Laura, umiyak si Arnav at sinabing, Laura, nandito ka na sa wakas. Tagipin mo ako. Bitawan mo ako. Napasquat si Laura na may kalmadong ekspresyon. Pakawalan ka. Naisip mo ba talaga na posible iyon? Ang panukala na ibinigay mo sa amin ay peke at humantong ito sa reputasyon ng Pivot Technology na kumuha ng malaking dagok. Ang aking ninong ngayon ay may sakit at nakarete sa ospital. Hindi mo kayang bayaran ang mga kasalanang ito. Nakaramdam ng mali si Arnav at sinabing, pero hindi mo ako masisisi mag-isa para dyan. At sino ang dapat kong sisihin kung hindi ikaw? Thomas. Kumunat ang noo ni Laura. Thomas. Anong kinalaman ni Thomas dito?